Good morning. A day in my life as a vlogger. Thank you Lord sa panibagong araw at panibagong journey ng aking buhay. Guys, may klase nga pala ako mamaya. So, get ready with me. Mag-asikasa na ako. Bye-bye! Hey guys, vlog 2.1. Your vlogger. My name is Jeremy Owain. So yun, samahan niyo ako get ready with me while answering my followers. So yun guys, may laptop dito sa tabi ko. And basahin natin yung mga comment section. So ang unang tanong dito ay, ano daw ba para sa akin yung life? Ayan. So para sa akin, ang buhay ay patas. Ito ay patas sa pamamagitan ng ito ay natatapos. May katapusan. Ayan. Ayan. Suklay muna tayo. Ayan. Pero guys, even though na ang buhay ay may katapusan, doesn't mean na hahayaan mo na lang na maging bulok or basura yung buhay mo. Kasi throughout your journey, maaari kang makakilala ng maraming tao. Even though na alam mo na yung buhay may katapusan, pwede mong i-enjoy yung buhay. Pwede mo siyang pagandahin, pasayahin, tumulong ka sa ibang tao, tulungan mo yung sarili mo na mahanap kung ano ba talaga yung meaning mo ng buhay. Yes, malapit na tayo. So, ito muna, first natin gagawin is lip balm. Ayan. Ayan. So, para maano yung labi nyo. So, yun na nga guys, may pangalawang tanong dito. Ang tanong niya, ano daw yung gusto kong ma-achieve sa buhay ko? So, bilang estudyante, unang-una gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral. Maging top students, ganun-ganyan. Goal natin yun, tayo cum laude. Yung pinaka-goal ko talaga is yung kung sakaling dumating man yung panahon na kukunin na ako, ready ako. Kasi alam ko na na-achieve ko yung goal ko dito sa mundo. Yun yung nag-iwan ako ng magandang marka dito sa mundo. Ginawa ko yung best ko para makatulong sa ibang tao, gumanda yung image ko, even though na hindi lahat ng tao ma-appreciate yun. Pero alam ko na nag-iwan ako ng magandang lesson sa bawat taong nakilala ko. Binigyan ko sila ng kasiyahan, lesson sa buhay, at higit sa lahat, naging party ako ng mundong to. Even though na alam ko na sa dulo is mawawala din ako. Alam mo yun, ginawa mo yung best mo. Ginawa mo yung best mo para kung dumating man yung araw na mawala ka, ready ka na. Ayan. May nagtanong dito guys. Ang sabi niya, bakit daw kailangan pa ipagpatuloy yung buhay kung sa dulo naman mamamatay din? Ayan, yun yung tanong dito guys. So yung kasagutan natin dito is hindi lahat nabibigyan ng oportunidad para ipagpatuloy yung buhay nila. So kung ano yung binigay sa'yo, dapat pinapahalagahan mo at hindi mo sinasayang. Bilang buhay mo yan, responsibilidad mo yan. Ikaw ang dapat mag-alaga niyan. Walang ibang mag-aalaga niyan para sa'yo. Responsibilidad mo kung ano yung consequences ng ginagawa mo, whether maganda man ito or mabuti. Dahil buhay mo yan, ikaw ang may hawak niyan, no? Ito guys, blush. Kung mag-sunscreen guys, mainit pa naman sa labas. Katakot, baka mangitim ako. Over naman. Hindi. Wait lang, skip mo natin yung blush. Ito muna. Wala lang din. Ayan, go. Sige, blush tayo, blush. And kamay-kamay na lang natin yung sa blush. Kasi nabiblend naman. Oscar Wilde used to say, to live is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all. Dun pa lang alam mo na yung ibang tao, nag-e-exist lang sila. Hindi nila inaalam kung ano ba talaga ang totoong kahulugan ng buhay. Ayan. Even though na parang alam kasi nila na mamamatay na sila na sa dulong part mamamatay din sila. So parang natatakot sila. Pero ang totoo, hindi tayo dapat natatakot sa kamatayan.
Dahil ang kamatayan ay ang simula ng pagsibol. Ayan ang totoo. Ang kamatayan ang simula ng pagsibol. Bakit? Sapagkat kapag may nawala, may darating na bago. Ayun yung paniniwala ko. Tayo, kung mamamatay tayo, may bagong isisilang, may new generation na darating, and sila naman yung magpapatuloy ng sinimulan mo. Kaya bago ka sana umalis dito, pagdating sa kalikasan, ganyan, dapat inaalagaan mo kasi responsibilidad mo din yun. May iba pang gagamit, hindi lang ikaw. Hindi ka dapat maging makasarili. Ang buhay ay buhay. Dinadaanan, pinakikiramdaman. Even though na matatapos ito, basta ginawa mo yung best mo bago ito matapos. Dahil ang buhay ay hindi ang simula at hindi ang wakas. Yun ay yung journey mo sa kalagitnaan. Yun yung journey mo kung paano ka namuhay. Hindi yun yung simula, ay yun yung gitna. At yung gitna na yun, dun ka nagmahal, nasaktan, nagkaroon ng bagong kaibigan, nawalan ng kaibigan, nawalan ng mahal sa buhay, pero patuloy kang lumaban, ginawa mo yung best mo. Ayun lang. Ginawa mo yung best mo para mabuhay ng tama. Isusot na natin yung accessories natin. Ayan, perfect. So yan guys, tapos na tayo sa pag-makeup. Medyo di talaga tayo magaling mag-makeup, pero at least we tried. So ayan, malapit na tayo pumasok sa school. Dapat hindi tayo matakot sa kamatayan. Dahil hindi ito ang wakas. Ang iniwan mo sa mundong to ay mananatili at magpapatuloy. Tandaan natin na lahat ng ginawa natin dito sa mundong to ay nagmamatter. Lahat ng iyon ay may kabuluhan, maliit man yan o malaki man. Kahit na ang paggawa ng maliit na kabutihan sa kapwa ay malaking dulot. Ang journey mo sa mundong to ay hindi matatapos kahit sa kamatayan. Paalam. Maraming salamat. I hope na you learned something from my vlog with quote, hashtag, hindi kamatayan ang katapusan. Dahil itong mga to, yan o. Even though na sa una binili sila ng bago, ayan, nag-start sila ng ganyan. Then, sa dulo, kapag wala na silang tinta, kaya ng mga to, itatapon na sila. Kapag puno naman na itong mga to, ng sulat, itatapon na rin. Pero sa kalagitnaan na yun, ginawa nila yung responsibilidad nila. Itong si marker, hinailat niya yung mga mahalagang detalye na kailangan. Itong si lapis, sa pagdodrawing, ginawa niya yung best niya para makapag-sketch or outline ng mga drawings na kalaunan ay pwedeng ibenta. Ganun, di ba? Nagawa niya yung responsibilidad niya. Ito, kunyari, yung ballpen to. Nagawa niya yung best niya para magsulat ng maraming mahalagang bagay bago siya maubos. Itong blank na ito, na sa umpisa ay bago, sobrang linis, pero mapupuno ng mahalagang detalye sa dulo at maaaring itapon. Pero nagawa niya yung responsibilidad niya. Nagawa niya na mag-alay ng space sa loob ng bawat pahina ng mga importanteng detalye, diary man yan, or sulat sa mga itinuro ng iyong guro. Nagawa niya yung responsibilidad niya bago siya mawala. Ganon din tayo mga tao. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kailangan mo lang na alamin kung ano nga ba yung purpose mo. Ano ba yung silbi mo? Saan ka ba dapat? Isa ka bang lapis? Isa ka bang ballpen? Isa ka bang highlighter? O isa kang notebook?